Ang tunay na pagkatao ng isang Tirso Cruz III nahahangaan mo talaga. Hindi pala biro ang pinagdaanan niya sa buhay, lalong-lalo na sa kanyang pamilya at sa kanyang kalusugan na muntikan na niyang ikapahamak. Si Tirso Cruz III ay ipinanganak noong April 1, 1952 sa University of Santo Tomas Hospital sa Sampaloc, Manila, na may buong pangalan na Tirso Silvano Cruz III. Ang kanyang ama ay si Tirso Bailey Cruz Jr. at ang kanyang ina naman ay si Elma Acosta Silvano. Siya ay mayroon ring kapatid na lalaki na isa ring artista na si Elmo Jonathan Woody Cruz, ngunit na mayapa na. Isang matinee idol si Tirso noong dekada 70. Pero kahit sobrang sikat niya noon, ay hindi niya ito ginamit para magkaroon ng relasyon sa maraming babae. Kasi gusto niya panghabang buhay na kapag magmahal siya. Kaya ngayon ay ating kilalanin ang nalink at naging nakarelasyon ni Tirso noon. Nora Aunor. Ilang milyong Pilipino din ang pinapakilig at pinapasaya ng tambalan nina ni Nora Aunor o mas nakilala ang dalawa bilang Guy and Pip. Naging phenomenal ang kasikatan nila bilang mag-love team noong dekada 70 at kahit na sa totoong buhay, sila ay nagkaroon ng relasyon at ikinatuwa ito ng husto ng kanilang mga tagahanga. Tumagal ang kanilang relasyon, bagamat kagaya ng normal na relasyon, ay nagkaroon sila ng mga bangayan dahil hindi nagtugma ang mga pananaw nila sa isa't isa. Hanggang sa naging matamlay ang kanilang relasyon at nauwi sa hiwalayan. Edna Diaz, isang actress at beauty queen noong dekada 70 ay na-link din kay Tirso na ikinagagalit ng mga fans ng Guy and Pip. Pero walang tugmang impormasyon kung naging sila o itinago lang ang kanilang relasyon alang-alang sa mga fans. Erlinda Erillo Inchausti or mas nakilala sa tawag na Lynn, ang huling babaeng inibig ni Tirso, siya ay dating ramp model na isang Noranian o big fan ni Nora Aunor na may dugong dayuhan. Ang kanilang love story ay ganito. Noong una ay hindi niya nagustuhan si Tirso kasi bukod sa iba pang mga bagay, sa tingin ni Lynn, mayabang si Tirso. Isang araw, pumunta si Lynn kasama ang kanyang mga kaibigan sa isang bar sa Quezon City at napansin niya ang isang lead singer ng bandang The Cruiser. Pabirong sabi ni Lynn sa isa sa kanyang mga kaibigan, "Nakita ko na ang lalaking mapapangasawa ko, ayun oh." At sabi naman ng kanyang kaibigan, "Gaga, si Tirso Cruz III yon." Dahil alam ng kanyang kaibigan na hindi niya gusto si Tirso noon. Nang makita ni Tirso si Lynn, nasambit niya sa kanyang sarili, "Uy, iba ito." Sa mga panahong iyon ay may nararamdaman na si Tirso sa dalaga kaya niya ito niligawan. Noong nakilala na ni Lynn si Tirso Cruz III ng lubusan, ay hindi siya makapaniwala na ito ay isang mabuting tao pala, kaya napaibig na rin siya kay Tirso. At hindi nagtagal, ang kanilang pagmamahalan ay mas lalong pinatibay noong sila ay nagpakasal noong May 25, 1981 sa isang Catholic ceremony. At ito ay hindi ipinaalam sa publiko lalo na sa mga die-hard fans ng Guy and Pip dahil si Tirso ay ka-love team pa noon ni Nora Aunor. Alam mo ba kung gaano nila kamahal ang isa't isa? Tuwing ika-5 taon ng anibersaryo nila ay nagre-renew sila ng kanilang marriage vows. Noong 2021 ay ipinagdiwang nila ang kanilang 40th anniversary bilang mag-asawa kasama ang Panginoon na nakasentro sa kanilang pagsasama at palaging nanalangin na mabigyan pa sila ng mataas na panahon na magsama. At silang magpamilya ay aktibo rin sa kanilang simbahan. Si Tirso Cruz III ngayon ay converted to born-again evangelical Christianity simula pa noong 2009. Ang mag-asawang Tirso at Lynn ay biniyayaan ng 3 anak, 2 lalaki at 1 babae. Ang panganay nilang anak ay si Tristan Jedidiah Cruz o mas kilala sa tawag na TJ Cruz na isang dating aktor na ipinanganak noong October 22, 1981 sa Manila. At siya ay nakapagtapos sa pag-aaral sa De La Salle University. Si TJ Cruz ay isa sa mga original cast members ng Ang TV noong 1992 at mas nakilala pa sa Escapo, Roller Boys at Chavit noong taong 2003. Siya ay naging co-founder ng Spike for Hope, isang fundraising volleyball tournament para masuportahan ang mga batang may malalang sakit. Ang pangalawang anak ay si Elmo Jeremiah Cruz o mas kilala sa tawag na Woody Cruz na ipinanganak noong September 8, 1985 sa Manila, Philippines. Siya ay isang actor din at unang nakilala bilang housemate ng Pinoy Big Brother Season 2 noong 2007. Siya ay nakilala sa Philippine drama show sa ABS-CBN na Eva Fonda noong 2008, TV drama action series Zorro noong 2009 sa GMA Network at Filipino romantic comedy film na Bride for Rent noong 2014. Sa ngayon ay huminto muna siya sa pag-aartista at nag-focus muna sa bagong karera niya sa buhay. Noong June 18, 2019, siya itinalaga bilang pastor sa Victory Church. At ang pangatlong anak, si Dionina Saraya Janine Cruz ay isa ring actress na ipinanganak noong July 28, 1992. Siya ay nagkaroon rin ng mga proyekto tulad ng Sinner or Saint My Beloved sa GMA Network at lumabas din siya sa Ipaglaban Mo noong 2014 sa ABS-CBN at marami pang iba. Siya ay nakapagtapos sa kursong Business Management sa De La Salle University. Isa ka ba sa nahihilig sa mobile game? Subukan ang Diamond Pro Game app na ito. E-click lang ang link na nasa comment section at mag-register. Madali lang ito laruin at marami kang pwedeng pagpipilian kagaya nitong color game. Pumili ka lang ng kulay na sa tingin mo lalabas. Kagaya nito pula ang pinili ko. Ayun, nanalo ako. Ganun lang kadali. Madali lang mag-cash in. Click lang tong wallet at piliin ang GCash at piliin lang ang gusto mong coins. Madali lang din ang pag-withdraw. Click lang tong withdraw at piliin kung saan mo gusto GCash ba o maya. Para sa mga gustong magpalipas ng oras, download muna ito. At laging tandaan na dapat responsible gambler ka. Pero ang masayang pamilya na nabuo ni na Tirso at Lynn ay sinubok ng panahon. Noong 2014 ay na-diagnosed si Tirso Cruz III na mayroong stage 2 lung cancer dahil naging smoker siya noon at iyon ang resulta ng paninigarilyo niya dati at kinakailangan niyang sumailalim sa isang maselang operasyon. September 24, 2014 nang naoperahan si Tirso sa St. Luke's Global City. 1/3 ng kanyang kanang baga na sa bandang ibaba ang tinanggal para maalis ang malignancy at mas maswerte pa siya dahil hindi buong baga ang tinanggal. Matapos siyang operahan, sumailalim siya sa adjuvant treatment na parang chemotherapy but more on preventive and not for curing. Naka 4 cycles siya ng adjuvant hanggang sa bumuti na ang kanyang lagay. Para makasiguro na okay na siya ay ginawa ang masinsinang pagsusuri.
At ang resulta ay 100% cancer-free na siya, sabi ng doktor. Kaya sobra-sobra ang pasasalamat niya sa Diyos at ng kanyang pamilya. Pero ang kanilang kasiyahan ay panandalian lamang dahil sinubok ulit ang kanyang pamilya nang ma-diagnose ang kanyang panganay na anak na si TJ ng lymphatic cancer. At sa 6.5 buwan na pakikipaglaban sa sakit ay hindi na nakayanan ng kanyang katawan at binawian siya ng buhay sa edad na 37 noong November 21, 2018. Hindi naging madali sa kanilang buhay na tanggapin ang pagkawala ng kanilang panganay. Ayon nga sa sabi ni Tirso, nandun yung pain, hindi talaga mawawala. And sad to say, wala ka na talagang magagawa. At least when you look back, you know you did the best you can. Ngayon ay namumuhay na sila bilang isang masayang pamilya at puno ng pagmamahal sa isa't isa.